ah, confetti natin ng letter D yung clap 'no. So, I hope na maki-cooperate lahat magsagot. So, huwag kayong mahihiyang magkamali, mas okey na magkamali na ngayon kaysa sa mismong exam. So, para makita natin kung ano ba yung extent ng mga information na meron kayo na kailangan pa nating mas, mag-dig deep doon sa discussion natin regarding sa mga subject na kailangan nating i-take 'no. So this, crash course naman is for you to pass at hindi naman natin ginagawa ito para bumagsak kayo 'no. Ito ay mga support na ginagawa natin ng department natin para makasa kayo sa POA. So, I think, we can start na because we only have 1.5 hours. So, paki-ano na lang ako, inform na lang ako if ever na hindi na ako naiintindihan or mahina yung audio or may problema tayo 'no. So, start na tayo guys. So, as usual, susunod sa pangalawang slides ay yung quotation mark natin para naman kahit papaano ganahan tayo sa pagsagot at sa pag-intindi at pakikinig 'no. So sabi nga dito, when you feel like quitting, think about why you started 'no. So konting-konti na lang matatapos niyo na ang buhay ng isang college students. So kayang-kaya niyo 'yan, huwag ng susuko dahil malapit na kayo. Malayo na yung napuntahan ninyo, so huwag ng susuko 'no. So dito guys, as usual kapag nagka-conduct tayo ng crash course and intervention program or typing program, ang usually alam niyo naman na ginagawa ko ay may mga tanong, then meron din namang mga discussion na mangyayari. So bago natin i-start, kailangan muna natin tignan or i-assess. Magkaroon muna tayo ng pre-assessment kung gaano na ba rami yung nare-review niyo regarding sa PI. So tignan natin. Ayun. Dito guys, ganun uli ha, letter E is thumbs up, letters is, confetti, and letter D is clap. Sabi dito, this is an impression designed by the ridges on the inside of the end joint of the finger and thumb. Is known as, so tignan natin kung ano yung mga nasa choices. So we have your letter A, fingerprint, dactyloscopy, personal identification, and fingerprint it is an impression. Ibig sabihin ito daw yung mga nabubuo. Ito daw yung mga pattern na nasa ridges natin na kung saan nandun sa pinakang dulo ng daliri. So I'm sure alam niyo na kaagad yan and that is fingerprint, no? So si fingerprint, ito yung nasa dulo ng daliri natin, specifically sa terminal phalange or dun sa tinatawag nating end joint of the finger, no? So that is fingerprint. So sino naman si dactyloscopy? Kapag sinabi nating dactyloscopy, it is the scientific study of the prints dun sa dulo ng daliri natin for identification purposes. So, ibig sabihin, yung mga patterns na nasa daliri natin, specifically yung fingerprint, ina-identify natin yun para kina-classify natin siya, ina-identify natin siya, pinag-aaral natin siya para ma-identify kung kanino yung fingerprint na yun. So we have here personal identification kapag sinabi nating ayan, personal identification naman, ito yung mga pagkakakilanlan ng mga tao na kung saan ginagamit ng law enforcer para ma-identify kung sino yung suspect at kung sino yung victim. So napakadaming ways on how we identify person or dun sa personal identification. For example, we have odontology sa ngipin, 'di ba? Hindi lang naman sa fingerprint natin nakikilala ang isang tao, puwede rin sa, ngipin. Puwede rin naman sa physical appearance, puwede rin sa way ng pananamit niya. So, napakaraming personal identification technique na puwede nating gamitin. So, kapag sinabi naman nating fingerprint identification, so usually siya din yung sa dactyloscopy. Okay, next, what do you call a ridge that serve as the pattern area's boundary? Ito daw yung ridge na 'to guys, siya daw yung nagiging boundary ng mismong pattern area. Okay. Ayan 'no, so I'm happy na maraming nakiki-cooperate. So sana dire-diretso tayo hanggang 9:30 na nakiki-cooperate lahat 'no. So correct, that is your type line. So siya yung nagiging boundary natin. So kung ido-drawing kasi natin si diverging ridges, from the word diverge, naghiwalay sila. Two ridges that runs parallel then diverge at a certain point, naghiwalay, ito yun. Ito yung diverging ah, ridges natin. Kapag sinabi naman nating closure, a single ridge that splits into two
then comes back again. Nagbalikan silang dalawa, that is enclosure. Kapag sinabi nating typeline, it is the innermost diverging ridge. Tandaan nyo ha, typeline is the innermost diverging ridge that tends to surround the pattern area. So we have here the diverging ridge. Eh sir, kung innermost diverging ridge pala siya, bakit hindi diverging ridges ang sinagot? It's because sa type lines, usually maraming mga diverging ridges sa loob ng isang pattern or sa fingerprint natin. Ang hahanapin natin diyan ay yung mismong innermost or yung pinakang nasa gitna. So ibig sabihin, nasaan ba diyan nasa pinakang gitna? Eto siya, 'yan. Ito yung innermost diverging ridges natin na ang tawag natin diyan ay type lines at siya yung nagsu-surrounds. Ano bang ibig sabihin? Pumapalibot sa mismong pattern area. Nasaan sir si pattern area? Ito yung pattern area natin, nandito si arch, loops, and whirl. At ang pagitan niya ay yung tinatawag nating type line. So kapag sinabi naman nating recurving ridge, it is a minusya or minutiae na kung saan it tends to recurve, ibig sabihin kumukurba siya. So paanong itsura niya sir? So si recurving ridge yung mga ganyan, 'yan. These are recurving ridges. So saan sa sir makikitang pattern? Si recurving ridge po ay nakikita natin sa mga loop patterns. How about sir si type lines? Nakikita natin 'yan sa, whirl at saka sa loop, oh 'no, so 'yun siya. And even sa arch nakikita din natin si type lines. Pero specifically kapag recurving ridge nakikita natin 'yan sa loop pattern. Kasi nga 'di ba kapag sinabi nating recurring ridge, nag-recurve siya, it start from one side then end to the same side. So like for example 'yan, start siya ng left, nag-end siya sa left na side din. Puwede rin naman siya mag-start sa sa right, nag-end din siya sa right side. So that is recurving ridge. Okay, next. Which of the following statement explain the principle of permanency? So meron tayong tatlong principle. Principle of individuality, meron tayong principle of permanency, at meron tayong principle of infallibility. Yan, infallibility. Individuality is variation, ibang term. Permanency is constancy. Pwede rin ditong principle of womb to tomb. Yan. So yan, sabi ninyo letter D, principle there, does not change over time. Correct, 'no, kapag kaya nga sinabing permanent, ibig sabihin permanente siya dun, hindi siya magbabago. Yun yung sinasabi ni principle of permanency. So tingnan natin dito, sabi ni letter A, fingerprint is a positive means of identification because it cannot forge. So anong principle 'to? This one is the principle of infallibility. Ibig sabihin hindi siya pumapalya, hindi siya nagkakamali, at hindi siya kayang i-forge or pekein or baguhin. Sabi naman ni letter B, fingerprint is made with different ridges, characteristic or minutia. So ibig sabihin nito, ang tinutukoy nitong letter B ay si principle of individuality. Ibig sabihin iba't iba daw, walang taong magkaparehas ng fingerprint, and that is principle of individuality. Thus, dactyloscopy is immutable and perennial. So ibig sabihin nito guys, yung immutable and perennial, ang tinutukoy po na principle niyan sa tatlo ay, tawag dito, yung in a way, sa permanency siya. Pero kung titingnan natin kapag sinabi kasi nating immutable hindi siya nagbabago, 'no? Pero kasi ang tinukoy niya dito ay yung mismong dactyloscopy. Eh, 'di ba 'pag sinabi nga nating dactyloscopy, it is the scientific study of fingerprint as a means of identification. Eh, ang tinutukoy lang natin dito ay fingerprint lang, hindi yung mismong pag-aaral. Ang sinasabi niya kasi dito yung pag-aaral daw ng fingerprint ay hindi nagbabago. At it does not change over time. So mali na kaagad siya. Baka mamaya kasi may, student na nakakaalam ng term na immutable. Sasabihin niya, "Ay, immutable does not change over time." So ibig sabihin, permanency yun. Pero kung titingnan natin yung mismong concept, sabi dito yung dactyloscopy daw ang does not change over time. Dito naman sa letter D, yung fingerprint daw ang hindi nagbabago over time. So yun siya, kaya letter D yung mismong sagot natin. Naintindihan ba? Yung pagkakaiba ni letter C at letter D kung bakit hindi natin pinili yung letter C, ayan.
Okay, which statement below is true about fingerprint? So, sabi dito fingerprints of twins are identical. So, kapag kambal kayo, magkaparehas kayo ng fingerprint. Kapag couple naman kayo, parehas din daw kayo, identical. When we say identical, magkaparehas. Sabi naman ni letter C, fingerprints of persons are similar. And letter D, fingerprints of identical twins are identical. So tatandaan natin yung principle of individuality. No two person having the same fingerprint. Yun lang. So ibig sabihin nun, walang magkaparehas na fingerprint or walang identical fingerprint. Eh bakit letter C, sir, ang sagot? Similar at identical, parehas ba? Hindi. Kapag sinabi nating identical, magkaparehas na magkaparehas. Kapag sinabi nating similar, may pagkakaparehas. Paano yun? Parehas po kaming loop pattern. Similar kayo ng fingerprint. Pero hindi ibig sabihin na parehas kayo ng loop pattern ay identical na yung fingerprint niyo. Marami tayong minutia or ridges characteristic na yun yung nagiging reason kung bakit magkakaiba yung fingerprint natin. Again, similar lang pero hindi identical. Next, what is the result if the tracing goes the right delta and there are 3 or more intervening ridges sa right delta? Okay, ridge tracing tayo. Meron tayong dalawang ginagawa. We have tracing and we have counting. Kapag tracing, tatandaan ninyo para mabilis tayo mamaya sa discussion, ginagawa lang yan sa whirl pattern. Kapag counting, sa loops lang yan. Kapag tracing, from left delta to right delta. Kapag counting naman, from delta to core. Sir, bakit yung counting delta to core? Bakit yung tracing left delta to right delta? It's because sa tracing, whirl yung pattern. At sa whirl, 2 to 3 o 2 or more delta ang present. Kaya mag-start tayo sa left delta papunta sa right delta. On the other hand, counting, sa loop lang siya at ang loop pattern, ang isa sa characteristic niya ay iisa lang yung delta niya. Hindi katulad ng whirl na dalawa yung delta. So yun siya. Ngayon, tingnan natin dito, ang tracing niya daw ay above the right delta tapos 3 or more. Ano yung sagot ninyo dito? Is it alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Ayan, no? So, okay, correct yung mga sagot ninyo. That is inner tracing. So, tatandaan lang natin dyan is IMO. Mali na kaagad sila 30. No? IMO. Kapag inner, 3 or more above the right delta. Kapag meeting naman, less than 3 above or below the right delta. Kapag outer naman, 3 or more din siya, pero below the right delta. So, ganun siya nagwo-work. Paano sir nangyari yon? Sa example, mag-drawing tayo. Ang hirap mag-drawing kapag ano, ang gamit mo ay mouse. Hala, hayaan niyo sa susunod bibili na ako ng ano, TV. Charis, joke lang. Ito TV, ito iPad, ayan. Okay, ngayon i-identify natin kung nasaan diyan si tayo, left delta. Ito si left delta natin. Ito yung left delta. Ito naman yung right delta. Ngayon i-trace natin yung lower branch ng left delta. Tatandaan niyo, ha, ang pagte-tracing ay yung lower branch lagi. Ito lower branch din siya. Ngayon kapag naputol 'yan, example, "Sir, paano naputol yung ano ko, naputol yung lower branch ko?" Di yung continuation ay yung ito, yung lower brush or yung outer ridges ang magiging continuation natin. Halimbawa, dalawa 'yan, naputol dito, hindi puwedeng nasa taas. The outer ridge is the continuation of the branch of the delta. So, yun siya. Ngayon, bilangin natin. Tinrace natin yung left delta tsaka yung right delta. Ilan yung intervening ridges niya? 1, 2, 3. Ito yung right delta. Nasa taas ba ng right delta? Inside or above ba? Or below or outside the right delta? Ayan, no, above the right delta. Nakita niyo yung ginawa kong arrow? Kaya nagawa ko ng arrow. Ito siya. Ibig sabihin, 3 above the right delta. So, inner yun. Ngayon, ayan.
Above the right delta. Ay paano naman sir kapag below, anong itsura nun? So pangit lang yung drawing ko pero intindihin niyo na lang, kasi mahirap mag-drawing ng ano, sa mouse gamit. Ito siya, 1, 2, 3, 4. Hindi ganyan kapangit sa ano, hindi ganyan kapangit ang fingerprint natin, 'no. Okey. Ito yung left delta, ito yung right delta natin. Ngayon tinrace natin yung branch ng left delta. Ito naman yung sa right delta. Ngayon bilangin natin 1, 2, 3, 4. Above the right delta or below the right delta? Ayan o yung arrow below. Ayan o yung arrow below. Ayan. So ibig sabihin magiging outer siya. So ganun siya nagwo-work. I hope na naging malinaw sa atin, and if malinaw man na sa atin, at least kahit papaano na-recap natin kung paano ba nagwo-work si inner, meeting, and si outer. Again, si tracing po ay para kay whirl lang from left delta to right delta, at si counting po ay para kay loop lang from delta to core. Madali lang si counting, magbibilang ka lang dun eh. Pero wag mo lang isasama sa counting, excluded sa counting si delta at si core. Intervening ridges lang between the delta and the core. In a way, ganun din naman dito sa tracing. Hindi natin sinasama sa bilang si left delta tsaka yung ridges ng right delta. Okay, based on the origin of the fingerprint, they were rooted or noted as the first user of fingerprint identification. Saan daw ba nagsimula ang fingerprint identification? Ayan, correct. Sa China. So alam niyo naman napauso ang China, sabi ko sa inyo before, sila na yung nagpauso ng gunpowder, I mean ng black powder, sila pa yung nagpauso ng fingerprint, no? So lahat 'yan marami silang pinapauso. Sabi ko sa inyo dati, 'di ba? Sila na rin ang nauna pala sa West Philippine Sea. Tingnan niyo pati yung COVID pinauso na rin nila. Okay. Dito tayo sa table of specification, guys. Medyo mabigat ang fingerprint in terms of forensic. So, in a way, isa siya sa subject or isa siya sa subject sa forensic na mabigat kasi 20 questions siya. At saan manggagaling yung mga yon? Una, yung methods of personal identification. Kaya nasa choices natin kanina yung personal identification, yung iba't ibang ways on how we identify a person or specific suspect. Specifically, yung DNA at forensic odontology. So sa forensic odontology, nabanggit ko na sa inyo dati yan, the use of teeth structure para ma-identify natin ang isang tao. Sir, paano natin ma-identify ang isang tao sa ngipin? Titignan ko yung ngipin ng isang tao? Hindi. Ginagamit si forensic odontology kapag decompose na ang isang tao. Ibig sabihin, kalansay na lang siyang natagpuan. At ang natira na lang sa kanya ay mga buto at ngipin niya. Yun, i-identify natin yung ngipin, kunin natin yung structure ng ngipin na yun, at alamin natin kung kaninong structure yun. So yun siya. So kapag sinabi naman nating DNA, deoxyribonucleic acid, ilang beses nang lumabas yung spelling nun. So I hope na natandaan na niyo yung spelling niya. Kung hindi man lumabas sa final exam natin ngayon, sure ako baka sa board exam lumabas siya. Yung deoxyribonucleic acid, no? So yun siya. Yung classification formula, yung computation natin sa fingerprint, so mahalaga yan. And that comprises of 6 questions. Analyze the principle of fingerprint identification, and I hope na I'm sure na masasagot yung mga principles na to kasi kanina na perfect nyo naman yung mga sagutan. Meron tayong individuality, permanency, and infallibility. Fingerprint characteristics and pattern. So I hope natandaan niyo yung mga fingerprint characteristic, yung mga Galton's detail, or yung mga minusya, yung tinatawag nating bifurcation, yung eyelet, fish eye, yung mga yan, diverging ridges, and yung pattern, yung tatlo. We have arch, loop, and whirl. So, 6 na questions din yung kukunin natin doon. Explain the taking of and recording of friction skin. Paano ba tayo magre-record ng friction skin sa buhay at sa patay? So ano bang tawag natin doon sa ano bang pagkakaiba ng rolled impression tsaka plain impression? Sigurado yun, yung sa taking and recording of fingerprint. Yung plain impression tsaka rolled impression. And latent print detection. Ano yung mga chemicals na ginagamit natin? Ano yung mga preservation technique kapag chemical yung gagamitin natin or yung liquid ang gagamitin natin? Ano naman kapag mechanical or yung powder method? So yun siya. Yun yung tinutukoy nito sila. And of course, the ACE-V method, yung analysis, comparison, evaluation, and verification. Pero sabi ko nga sa inyo, dahil 2 questions lang yan, ano yung usual dyan? Yung V or verification. So anong tatandaan namin sa verification? Peer review.
Ano ibig sabihin ng peer? Kaibigan, kabarkada. So 'pag sinabi nating peer review, ire-review nung kaibigan mo or nung ka-work mo yung ginawa mong result or yung naging result mo, ipaka-verify mo sa kanya. And that is ACE-B. Pero sa atin sa Pilipinas meron tayong PEF-B, 'no? PEF-B pero yung letter V nun is verification lang din. So yun yung usual na idi-discuss natin ngayon. So I hope na start na tayong makinig dahil tapos na yung mga questions natin. Alam ko naman na kapag mga questions lang kayo ano, eager magsagot pero kapag mga, discussion na medyo inaantok na. So pigilan niyo yung sarili ninyong antukin, 'no? Kape kung magkakape para hindi lang makatulog. So gawin niyo na ang lahat para hindi makatulog, mag-jogging kayo habang nakikinig. Pero jog in place lang, baka mawalan kayo ng internet. Okey, puntahan natin yung mga allied study or mga science of fingerprint. Ito kasi yung sinasabi natin kanina na sa TOS, eto siya, yung methods of personal identification. So meron tayong dactyloscopy. So tatandaan niyo lang sa dactyloscopy, the fingerprint identification for interpretation, interpret natin kung anong pattern yun and i-identify natin kung kanino yung fingerprint na yun. So yun si dactyloscopy. Nakakita ka ng fingerprint sa halimbawa nakakita ka ng fingerprint na naiwan sa doorknob, ininterpret mo siya at sabi mo, ito ay word pattern. Specifically, plain word siya. Tapos ngayon ang ginawa mo, i-identify ko kung kanino 'tong fingerprint. Ay na-identify ko kay Juan 'to. Ang ginawa mo ay dactyloscopy. Yun ang sinasabi niya. Dactyloscopy yung ginawa mo. Ngayon, paano naman si dactylography? Ngayon, nung ang ginawa mo pinag-compare mo na siya ngayon. Ibig sabihin ito na yung ginagawa natin sa crime scene. Nakakita tayo ng fingerprint sa halimbawa, ito kasi naka-focus na siya sa ginagawa mo siya for case presentation. Nakakita ka ng fingerprint sa crime scene, sa doorknob, ngayon kinuhanan mo ng fingerprint yung suspect, tsaka pinag-compare mo silang dalawa. Magkaparehas ba sila? For example, gumamit ka na ng machine, in-identify na natin kung magkaparehas sila para makapagbigay tayo ng positive identification, para masabi natin na yung suspect na yun na siya yung gumawa ng krimen. That is dactylography. Dactylography yung ginawa mo. In-identify mo yung fingerprint, pinag-compare mo sila sa nakuha mong fingerprint sa crime scene at dun sa suspect at ginamit mo siya sa case presentation. That is dactylography. Graphy or graphean means to draw. So yun siya. It is the art of fingerprint identification and comparison plus case presentation in court. Yung isa kanina, in-identify mo lang kung kanino yun. In-interpret mo, word pattern to. Alamin ko kung kanino to. Dactyloscopy. Yung isa naman, pinag-compare mo na yung sa suspect, tsaka yung nakuha mo sa crime scene. At ginamit mo for case presentation. That is dactylography. So meron naman tayong dactylomancy. Ito naman yung I'm sure hindi naman na 'to lalabas sa exam, pero ito yung ine-interpret natin yung personality ng isang tao sa pamamagitan ng mga guhit ng palad nila. Kumbaga yung mga manghuhula daw. Kapag sinabi naman nating dermatoglyphics, generic siya. Lahat ng guhit sa palad mo, yan yung pinag-aaralan. So 'di ba napakaraming guhit ng palad, hindi lang sa palad pala, buong kamay. Meron tayo sa palad, sa mga dulo ng daliri, yan lahat ng mga yan, we call it dermatoglyphics. Ito kasi guys, si dactylomancy, pinag-aaralan niya yung mga guhit ng palad, pero naka-focus siya para ma-interpret yung personality ng isang tao na yun. Si dermatoglyphics lahat, lines, tracing, ridges ng buong daliri, palm ng kamay, pinag-aaralan natin for identification kasi ito. Identification. Ito kasi for personality interpretation. Kapag sinabi naman nating radiology, naka-focus siya. Magiging specific tayo. Yung mga ridges lang ang pag-aaralan natin. For example, yung mga nasa pattern, maghahanap tayo dun ng core, maghahanap tayo ng mga minutia or mga ridges characteristic. Yun yung tinatawag nating ridgeology, yung uniqueness ng friction ridges. Ito kasi lahat ng guhit, pati yung guhit natin sa palad ng malaki dito. Sabi dito, ay yayaman ka kasi may letter M. Ekang ganun. Dun yun sa personality interpretation yung mga ganon. Alam mo yung letter M, o yayaman ka, hotdog ka ba? Eh, baka nung pagkaka-grip mo lang nung bata ka saka lang siya naging letter N. Dito kasi, inaalam natin yung mga tracing for identification. Dito naman, magfo-focus lang tayo. Kumbaga, si dermatoglyphics buong kamay, si radiology nag-focus siya sa mismong dulo. Yung dito na lang, yung mga ridges na present sa mga fingerprint patterns natin.
Okay, kapag chiroscopy lang naman ang tatandaan lang nandito ay yung palm. Chiro sa palm lang, itong part lang na 'to. Sir, paano 'to kailan natin siya gagamitin, si chiroscopy? So, hindi na natin kailangang malaman 'tong mga 'to. Ang tatandaan lang natin, for example, nakakita ka sa glass door ng crime scene, palm print, eto lang, itong part na 'to lang. Puwede mo ba siyang gamitin ng dactyloscopy? Hindi, kasi sa fingerprints yun, eh. Pero dahil palm prints ang available, puwede mong gamitin si chiroscopy, yung palm of the hand. So, saka mo siya gagamitin si chiroscopy kapag itong palm lang na 'to ang naiwan sa crime scene. Ngayon, meron din tayong podoscopy. 'No? So, hindi din na rin natin kailangang malaman ito kasi hindi naman 'to lalabas sa exam. Ang lalabas lang, for example, if the fingerprint is not available in the crime scene, even the palm print is not available, but there is a footprint inside the crime scene, anong gagamitin natin? Ano ang gyroscopy? Eh, sa palm print 'yun. Alangan dactyloscopy or dactylography, eh, sa fingerprint 'yun. So, ang gagamitin natin ay si podoscopy. Again, if the fingerprint and palm print is not present in the crime scene, but the footprint is available, then we are going to use the podoscopy. Kaya meron tayong podoscopy, poroscopy, at saka chiroscopy. Tatandaan niyo, ha, para kapag hindi present or hindi available yung iba, puwede natin siyang gamitin. Eh, sir, para naman saan si poroscopy? Sa pores naman siya. Si chiroscopy sa palm, si podoscopy sa foot, si poroscopy specifically sa sweat pores. Ano ba si sweat pores? Yung pinaglalabasan ng pawis ng mga tao. So kung titignan niyo dito, guys, magiging detailed na tayo. Eto siya, oh, yan yung mga sweat pores. Yung mga bilog sa mga ridges na nag-form. Para saan yan, sir? Na-identify din natin, guys, yung distance between pores para malaman natin kung sino yung tao na yun. Kasi yan, unique din siya. Sir, kailan naman natin siya gagamitin? Kapag may naiwan na sweat pores? Hindi. Gagamitin natin siya kapag insufficient. Tandaan nyo, ha, kapag konti lang yung mga ridges na naiwan sa crime scene. Lagi ko sinasabi sa inyo to. Hindi naman gagawin ng suspect na igugulong niya yung mismong daliri niya para maiwan yung buong pattern niya. Minsan konti lang yung maiiwan at kapag konti lang yung naiwan, hindi natin puwedeng gamitin si dactylography at si dactyloscopy. Kasi hindi natin malalaman kung ano yung mismong pattern na yun. Paano kung 4 na ridges lang yung naiwan na pattern sa doorknob? Dun natin gagamitin si poroscopy. Tignan nating maigi yung mga sweat pores at distance between sweat pores. Ito, for example, ito, yung distance ng mga 'to, yung distance ng sweat pores na 'to, ano natin, i-measure natin yung distance niya, saka i-compare natin sa distance ng sweat pores ng suspect, gano'n siya. So kapag insufficient ang ridges na naiwan sa crime scene, si poroscopy na po tayo magde-deal with. Yun ang gagamitin natin. Naintindihan kung bakit may chiroscopy, podoscopy at poroscopy? Ayan, thank you sa mga nag-response. Important terms tayo. Ay, sorry, sumobra. Ayan. When we say forensic, and I'm sure hindi na 'to lalabas, so sobrang napakadali dito. Pero alam niyo ba, before lumabas 'to sa ano namin, sa exam namin yung definition ng forensic. So kapag sinabi natin forensic, from a Latin word forum, which means a marketplace where people gather for public discussion. Ano ibig sabihin nun, sir? Bakit marketplace? Eh, ang alam ko marketplace is palengke. Correct. Nanggaling siya sa term na forum na ang ibig sabihin ay palengke. Yung forensic pala na word ay nanggaling sa term ay sa word na palengke or forum. Bakit ba? Ano bang ginagawa natin sa palengke? Nakikipagtawaran, nakikipag-usap sa tindahan. Gano'n kasi ang ginagawa sa forensic, 'no? Nagkakaroon tayo ng investigation, nagkakaroon tayo ng discussion. Inaalam natin kung ano yung mga kahalagahan ng mga evidence na nakita natin. Ina-applyan natin ng discussion. Nagkakaroon tayo ng discussion between other parties. How about forensic science? Si forensic, yung discussion natin or yung pag-aaral natin ay sinamahan natin ng science. The application of various sciences to law and administration of justice. Halimbawa, nagbubunot ka ng ngipin, dentista ka. Ang tawag dun ay ah, dentistry or odontology. Pero kapag ginamit mo yung kaalaman mo or yung knowledge mo sa
halimbawa sa odontology or sa pag-aaral ng ngipin para para ma-solve natin ang isang nangyaring krimen, forensic odontology na 'yon. Pinicturan ka ng classmate mo or photography 'yon. Pero kapag pinicturan yung classmate mo dahil biktima siya ng nangyaring krimen para ma-identify natin kung sino yung suspect na 'yon, knock on wood, forensic photography na siya. 'Yun yung sinasabi ng forensic sciences. Kapag yung science ay in-apply mo sa administration of justice, magiging forensic science siya. Criminalistic, it is a profession. O si yung forensic dactyloscopy ang nag ah, ang gumagawa nun or ang professions na tawag niya sa kanya ay criminalistic. Ang nag-e-exercise ng forensic dactyloscopy or ang profession niya ay criminalistic. So kapag sinabi naman nating fingerprint expert, malamang sila ay may mga special knowledge sa regarding sa fingerprint science on how we identify those fingerprint or classify those fingerprint. Kapag sinabi naman nating fingerprinting, ito po yung ginagawa nating rolled impression tsaka plain impression. Si suspect, iginugulong natin yung daliri niya dun sa ink slab para malagyan ng ink, tapos iginugulong natin sa fingerprint card. Ang tawag sa process na yun ay fingerprinting process. Fingerprint pattern, it is the design. Ano ba yung tatlong fingerprint pattern natin? We have the arch, loops, and whorls. Paano naman pag sinabing real impression? Nag-conduct ka ng fingerprinting, nag-record ka ng fingerprint. Yung result nito, yung mga fingerprint na 10, ang tawag natin doon ay real impressions. Sila yung real impressions. These are the prints of the finger bulb through the use of fingerprint ink and reproduced in the surface of fingerprint card or paper. So again, ang tawag natin sa naging result ng fingerprinting ay real impressions. Polydactylism, may sobrang daliri. Sir, paano kapag yung sobrang daliri, ito yung ano natin. Ayan. Thumb to. Kapag yung sobrang daliri ay nandito sa part ng thumb, bago yung thumb, nandito siya. Ang tawag diyan ay pre-axial. Ang hirap naman magsulat, ayan. Kapag yung sobrang daliri ay after the hinliliit or little finger or pinky finger, sa board exam namin guys, ang nakalagay pinky finger, post-axial. Kapag nasa gitna naman, either, halimbawa kung nandito man siya sa side na 'to, nandito man siya, ang tawag natin diyan ay central axial. Yan. Postmortem fingerprinting, recording of fingerprints ng patay na tao. Okay, next we have here the different identification. So we have tattooing. So yung mga tattoo before guys, ginagamit siya before as a means of identification. 'Di ba sabi ko nga sa inyo before, halimbawa makakita ka ng tattoo sa isang tao, alam natin na guardian siya kasi yung tattoo niya dito sa braso niya. So yung tattoo, in a way, nagagamit natin siya sa means of identification. So 'di ba minsan nga kapag sa investigation ng isang crime, tinatanong natin, ano ba yung natatandaan mong pagkakakilala ng tao na yon? Nakita ko may tattoo siya sa braso na dragon, mga gano'n. So yun siya. Kapag sinabi naman nating scarification, si tattooing kasi gumagamit siya ng ink, 'no? Inserting pigments and by puncturing of the skin. Puncture, ibig sabihin tinutusok. Pag sinabi nating scarification naman, incised ang ginagawa sa kanya, 'no? Susugatan natin siya by cutting of some parts of the body to leave scar. Kaya siya scarification. Kailangan mo bang gamitan niya ng ink? Hindi. Ang pagkakaiba niya, yung isa punctured, ito naman cut. Hihiwain natin. So ganyan yung magiging itsura niya. As a means of identification din siya, guys. Siguro sa scarification natin ngayon, ang pinakang malapit ay kapag halimbawa 'di ba kapag member kayo ng mga fraternity, pinapaso natin yung sa ano natin, yung sa kamay. So yun siya. Parang in a way, scarification siya in a modern era. Portrait parl, ibig sabihin, speaking of likeness, ito yung idino-drawing natin yung idino-drawing natin yung physical characteristic ng isang tao.
Kaya siya sinawag na speaking of likeness or personal description. Ito rin yung naging reason kung bakit nagkaroon tayo ng mugshot photography. So nag-start lang tayo sa pagdo-drawing hanggang sa nagkaroon na tayo ng mugshot photography. Bertillon system. So kapag sinabi nating Bertillon system, nakapaloob kasi doon si portrait parl tsaka si anthropometry. Kapag sinabi nating anthropometry, ito naman yung pagsusukat ng mga body measurements. Kapag ah, personal description, portrait parl. Kapag anthropometry, the measuring of the certain body parts of human body. Dahil sinasabi ni Alphonse Bertillon na kapag 21-year-old ka na, fixed na yung mga bones mo at pwede natin siyang gamitin as a means of identification. Pero hindi siya accurate. No, hindi siya naging accurate. It's because of the case of the Will and William West case. Kaya pinalitan siya ng fingerprint. Photography, I'm sure alam niyo 'yan, no? Siyempre 'di ba minsan kapag hinahanap natin yung nawawala nating aso, sabi ko nga sa inyo before, 'pag nawawala yung aso natin, pinapakita natin yung picture ng kapitbahay natin kasi baka siya yung nagnakaw, baka nakita siya ng kung sino, no? So at least malalaman natin kung nasaan siya or kung saan siya dinala, kung saan siya dalain. Fingerprint, ito naman yung nasaan ba nakalagay si fingerprint? Nasa mismong dulo or terminal phalange ng daliri natin at magagamit natin siya as a positive means. Sabi nga natin, it is the golden standard. Golden standard of personal identification. Bakit golden standard siya? Because of the three principles. Walang magkapares na finger. How about DNA? Kapag sinabi nating DNA, pwede natin siya makuha sa blood, pwede natin siya makuha sa hair, and hindi naman natin siya nakukuha sa odontology kasi sa ngipin iyon, no? Ano bang ibig sabihin ng DNA? Deoxy, ribo, tsaka nucleic. Baka lumabas siya ha, kasi sa board exam lumalabas talaga siya. Ano pa yung mga kailangan nating tandaan dito sa deoxyribonucleic acid? Though kahit hindi man siya lumabas sa final exam ng POA nyo guys, pero sa amin kasi lumabas siya kung ano yung pairing ng DNA. Kasi kung makikita nyo dito, double helix strand siya. Ibig sabihin para siyang hagdan. Meron ditong part, meron dito. Nagtutugma or nagdudugtong kasi ang dalawa na yan. So ang tatandaan ninyo na magkapares dyan at kailangan na tamang magkapares ay at GC. So dapat yan sila ang magkapares. Ibig sabihin kapag halimbawa, 'di ba ganyan ang itsura niya? Tapos merong ganito. Tapos nakaganyan siya. Tsaka merong ganyan. Kahirap na mag-drawing, oo. Yan. So dapat at GC ang magkapares. Ibig sabihin kung adenine 'to, dapat ito ay thymine. Kung guanine 'to, dapat ito ay cytosine. Hindi sila puwedeng magpalit-palit. Kasi kapag nagpalit yan, diyan tayo nagkakaroon ng problema. Diyan nagkakaroon ng mga disability or nagkakaroon ng problema sa physical characteristic ng isang tao. Kasi sabi nga natin 'di ba, ang DNA is the blueprint of the body. Kaya kung tama yung blueprint ng isang bahay, tama yung magagawang bahay. Pero kung mali yung naging blueprint, magkakaroon ng problema sa structure ng bahay or ang itsura ng bahay. Ganoon din ang DNA. Kaya ang dapat na magkapares ay si at or adenine thymine, si guanine and cytosine. Lumabas yan sa board exam namin. Ayan, forensic odontology sa ngipin guys, human dentition, comparison and identification at ginagamit natin siya usually kapag decompose na yung tao. Ito yung last resort na ginagamit guys. Tatandaan nyo, siya yung last resort na ginagamit. Once na decompose ng isang tao, ginagamit na yung teeth structure para ma-identify kung sino yung kalansay na yon. Paano siya sir? Titignan yung mga records ng dentista kung kanino magmamatch yung ganong structure. Okay, hair identification. So nagagamit din natin siya guys sa pagkuha ng DNA. Nasabi ko naman na sa inyo yan. Oh my God, ang bilis ng oras. Hanggang 9:30 lang tayo. Okay, modern identification technique. Meron tayong DNA fingerprinting. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. No? Sabi nga natin, ito yung blueprint of the body. So usually, ang DNA fingerprinting ay for paternity test. Tatandaan nyo ha, paternity test. So yun lang tatandaan ninyo sa DNA fingerprinting. For paternity test siya. Ibig sabihin, para malalaman kung tatay mo talaga yun. Kapag sinabi naman natin digital fingerprinting, ito naman yung nakikita natin kapag kumukuha tayo ng lisensya ng
Ah, kapag kumuha tayo lisensya natin kapag sa license sa driver's license for example, so gumagamit tayo ng ganyan. Even sa pagboboto sa COMELEC, para saan 'yan? Dinevice si digital fingerprinting para maiwasan na natin yung kumakalat yung mga fingerprint or makalat dahil kapag may ink. Biometric fingerprinting, I'm sure aware kayo diyan, ito yung nasa harap ng AU, yung pinag-aanuhan namin, pinag-a-attendance namin, kung saan kami nag-a-attendance. So na-identify yung fingerprint namin, then malalaman kung kami talaga yun. So that is biometric fingerprinting. Meron din tayong office na tinatawag, no? Kapag sinabi nating office, ito yung generic term. Meron din tayong office dito sa Pilipinas. Ang sa atin naman kasi yung kung ano yung ginagamit ng sa Japan, no? So yung automated fingerprint identification system. Before kasi guys, 'di ba sabi ko nga sa inyo before, ang pag-identify ay napakahirap. Bakit? Paano mahirap, sir? Kasi nga ano siya tawag dito, manual tayo nag-a-identify ng fingerprint. Eh paano kung 500 yung nasa folder natin ng fingerprint, physical folder. Tapos fingerprint ng suspect itutugma natin sa 509. So mahirap. So sa pamamagitan ng office, gagamit tayo ng computer at magbibigay siya ng positive match. Pero hindi lang naman isa yung ipe-present ng mismong office or mismong computer. Minsan nagbibigay siya ng 10 o kaya naman 5. So mas madali na kaysa 500 yung pagmamatch mo, di ba? So yun siya. So dito tayo sa friction skin, we have the principles. I'm sure alam nyo na yan, no? So tatandaan lang natin sa individuality, no two person having the same fingerprint. Kapag permanency naman, it remains constant. Kaya nga constancy ang ibang term ng permanency. Ito naman ay variation or individuality. It remains throughout the life of a person. Hindi siya magbabago. Mag-expand lang siya, lalaki lang siya, pero hindi siya magbabago. Reliable and positive means of identification, that is infallibility. Golden standard of personal identification, that is infallibility. It does not change, permanency. Okay, dito tayo. The endpoint of each finger that contains the tiny elevated skin from that forms the ridges are, ano sagot ninyo? Bulb and joint phalange. Okay, why? Mahina ba yung audio? May problema ba tayo sa audio? Okay lang naman. O dito, anong sagot ninyo dito, guys? Bulb ba siya? And joint phalange, terminal phalange, or all of the above? And joint phalange. So dito, guys, ang tamang sagot ay all of the above. Ang tawag natin sa dulo ng daliri natin ay bulb. Tinatawag din siyang end joint phalange. At siya din yung sinasabi nating terminal phalange na kung saan ang ibang term na ay distal phalange. Actually, ito nga daw guys yung pinakamahalagang phalange sa daliri natin. Ayan. Ito si terminal or si distal phalange, si middle phalange, at si basal phalange or intermediate. Yan yung itsura niya, no? So, feeling ko hindi naman siya lalabas sa exam. Pero if ever man sa board exam, sasabihin doon, to where the fingerprint present in the phalange of a hand, sa distal phalange siya, guys. Sa dulo. Ayan, no? Nandito siya sa dulo. Phalange, ibig sabihin skeletal kasi. Yung mga buto sa daliri natin. Friction skin tayo, guys. Kapag sinabi natin fingerprint, it is an impression na kung saan naiiwan kapag humawak tayo sa mga smooth surface. Katulad nito, halimbawa humawak tayo sa salamin, di ba naiiwan yung fingerprint natin doon? Meron tayong components ng friction skin. Meron tayong ridges at meron tayong furrows. Sino si ridges? I'm sure alam nyo na to, the tiny elevation or hill-like structure, yung nakaangat. At sa ano natin, real impression, 'di ba sabi natin kanina ang real impression ay ito yung impression na kapag naglagay tayo ng ink sa daliri natin at iginulong natin sa papel, kung ano yung nakalagay doon, kung ano yung bumakat doon, real impression ang tawag doon. At yung mga ridges, siya yung color black. At yung furrows naman, siya yung color white. Ibig sabihin, saan natin nakikita yung color white? Sa pagitan ng dalawang ridges. Kaya nga si furrows are the canal-like impression or depressed portion. Kapag narinig nyo yung depressed portion, furrows yun. Ano ibig sabihin ng depressed portion? Yung nakalubog.
Bakit siya nakalubog? Kasi nga nakaangat yung dalawang ridges. Dahil nakaangat yung dalawang ridges, sa pagitan niya may nakalubog. And that is your furrows. At kapag gumawa ka ng real impression, siya yung mga color white sa pagitan ng dalawang ridges. Eh ano sir yung mga color white sa taas ng mga ridges? Sweat pores yung mga yan. Ayan, no? So we have here the sweat pores, the sweat duct, and the sweat gland. Si sweat pores, ito yung pinaglalabasan ng pawis. Si sweat duct, ito yung parang host-like structure. Dito dadaan yung pawis. At kung saan nanggagaling yung pawis ay dito sa sweat glands. So yun siya. So magpo-produce ng pawis, dadaan sa sweat duct, then lalabas sa sweat pores. Ayan. Yan. Ito, the innermost layer of the skin contains blood vessel, tissue, and nerve and fat loops. Okay, guys. The innermost. Tatandaan nyo yung term na ginamit ha, para hindi kayo malito. Ang ginamit niyang term ay the innermost. Ayan, buti na lang na-identify ninyo. Kasi meron tayong outer, meron tayong inner, tapos may innermost pa. So may mas malalim pa daw. Epidermis is the outer, dermis layer is the inner, and the outer is the hypodermis. Correct, no? Ayan siya. Si epidermis, the outer covering layer of the skin, ito siya. Yan. Tapos si dermis layer naman, itong part siya. Yan. Si subcutaneous layer, ito si hypodermis, itong part na to. Yan. No? So si inner layer of the skin contains of the blood vessel, various glands, nerve, it is where the dermal papillae is found. Ito si dermal papillae. Siya yung responsible in forming the ridges. Kung bakit may mga ridges sa daliri natin, that is because of dermal papillae. Banggitin natin si hypodermis. Ngayon, banggitin na rin natin, kapag si epidermis, ay, bilisan na lang natin kasi konti na yung oras natin. Kapag si epidermis lang yung nasugatan, temporary destruction lang. Destruction. Ibig sabihin, nasugatan lang sa epidermis, gagaling pa rin yun, tsaka hindi masisira yung mismong pattern mo. Pero kapag si dermis layer na ang nasugatan, magiging permanent na siya. Permanent, ang tendency, magkakaroon na siya ng peklat. Kaya minsan yung mga fingerprint natin may peklat. It's because si dermis layer na yung nasaktan. Lalong-lalo kapag sa hypodermis na din. No, kapag umabot na yung lalim kay hypodermis. Tanong, bakit naging permanent destruction siya? Kasi nasaktan na si dermal papillae. Sabi ko nga sa inyo, si dermal papillae ang responsible kung bakit nabubuo ang isang fingerprint, ay ang ridges sa daliri natin. Dahil nasaktan na siya, hindi niya na ibabalik yung dating pattern. Ayan. So si dermal papillae, sabi ko nga sa inyo, ito yung itsura niya. Para siyang yung tray ng itlog. At siya yung reason kung bakit mayroong mga ridges characteristic tayo. Pag nasugatan yung epidermis natin, iuusog lang ni dermal papillae yung dati mong pattern. Si dermal papillae ang reason ng principle of individuality. Okay, ito guys. 3 to 4 months of fetus life. Nasa sinapupunan ka ng nanay mo, doon nagsisimulang ma-create or mabuo ang mga ridges mo, yung fingerprint mo. Eh ano naman sir ang sinasabi ng 5th to 6th month before birth? Ibig sabihin, bago ka ipanganak, 5th to 6th month, bago ka ipanganak, nagpo-form doon yung ridges mo. Kaparesa lang yun yung 3 to 4 months of fetus life. Kasi kung iba-backward mo lang yung 5 to 6 months, siya lang rin yung 3 to 4 months of fetus life. Pinalito lang. No? 3 to 4 months sa sinapupunan ng nanay mo, ikapares lang din ng 5th to 6th month bago ka ipanganak. So yun yung sinasabi niya. Okay, in fetus life in hands and foot develops from, nabanggit natin kanina, that is letter, correct, B. 3 to 4 months of fetus life. Eh, sino sir sa 5 to 6 months? Before birth to. Before birth, ito naman, fetus life. Okay, dito tayo sa arch, loops, and whirl. Arch pattern is 5% siya, kaya ito yung medyo mas unique na pattern. Loops is 60% and whirl is 35%. Si arch pattern ay nahati sa dalawa. We have the plain arch and the tented arch. Sige, i-discuss na natin dito ng diretso para hindi kayo mahirapan. Plain arch, tatandaan nyo lang,
Slight raise at the center. Konting pag-angat sa taas. Ibig sabihin, umangat lang siyang ganyan. Yan, slight raise at the center. At tatandaan natin sa arch, and from one side, start from one side, then end at the opposite side. Nag-start ka sa left, nag-end ka sa right. Kapag si tented arch naman, basta may narinig kayong tent-like structure, o kaya naman, um, tent-like structure, meron tayong angular formation, angular, o kaya man up thrust or upward thrust, tented arch na yon. Paano siya? Nag-start siya sa one side, pero nag-end din siya sa other side. Ito yung tinutukoy natin na up thrust or angular formation. Ang arch ba ay may delta? Wala. No? Wala siyang delta at wala din siyang core. Again, kapag plain arch, slight raise at the center. Kapag si tented arch naman, we have angular, tent-like formation, tsaka upward thrust. Ito siya. Kapag si radial loop naman, kapag si loop naman, dalawa siya, si radial tsaka si ulnar. So tatandaan natin kapag si radial loop, towards the thumb. Ito naman, little finger. So sa guhit, kapag si left hand tsaka si right hand, ganito yung guhit ni radial loop sa left hand saka kay right hand. Kapag kay ulnar loop naman, magkabalik naman yan. Towards the little finger naman siya. So yun siya. Dito sa loop, meron siyang delta. Pero kay loop ay 1 delta, 10, 1 core. Dito kay arch, no delta and core. Wala siyang delta at wala siyang no core. Si whirl pattern naman, mas madami siya, 2 or more delta and core. Si plain whirl naman, tatandaan lang natin dyan, complete circuit na term. Kapag nakita mo yung term na complete circuit ano na yan, plain whirl yan. Kapag may nabanggit naman na small whirl inside recurving ridge or looping ridge, that is central pocket loop whirl. Nakabulsa daw siya sa recurving or sa looping ridge. Kapag sinabi naman nating double loop whirl, 2 distinct loop formation. Iyan lang siya. Kapag accidental naman, 2 patterns of fingerprint nagsama. Yan lang yung mga term na kailangan nating tandaan. No? So yun siya. 2 patterns except the plain arch. Hindi sumasama si plain arch dito kay accidental loop whirl. Yung isa naman ay double loop whirl. Central pocket loop whirl. Okay dito, the innermost to guys namali lang dito. The 2 innermost ridges which start parallel then diverge and tend to surround the pattern area. Nabanggit natin to kanina, this is the correct, the type line, no? Nabanggit naman natin siya kanina. The pattern area is the loop. It is the part of the loop or whirl in which appear the delta and the core. Yung pattern area, ito yung sa mismong kung saan natin makikita si delta at saka si core. Si type lines naman, the outermost or the innermost that start parallel, then diverge or naghiwalay sila. Sabi ko nga kanina, naghiwalay silang ganyan. Then tends to surrounds the pattern area. Si pattern area, ito yung loob niya. Dito natin makikita si core at si delta. Ayan, delta and core. And even the ridges characteristics, dito natin siya makikita sa pattern area. Si type line naman, ito siya. Itong naka-block na to. The innermost. Ayan, diverging ridges. Bakit siya innermost diverging ridge? Kasi diverging ridge din to. Diverging ridge din yung kasunod niya. Pero siya yung pinakang nasa gitna. Divergence, ibig sabihin the spreading apart of 2 ridges. Ayan. Mahalaga yung point of divergence guys And focal points, ang tinutukoy nating focal points ay si delta at si core. Para ma-identify natin kung ano yung pattern na yun. Bakit? Kapag dalawa yung delta, alam na kagad natin na whirl pattern yun.
Kapag isa yung delta, alam na kaagad natin na loop pattern siya. Pero kapag walang delta, alam na natin kaagad na arch pattern siya. Okay, tignan natin yung mga possible delta. It could be a bifurcation, an abrupt ending, ridge dot, short ridge, meeting of two ridges, and a point of a long ridge. So tignan natin yung pagpipili ng mga delta. Unang-una, when there is a choice between a bifurcation and another type of delta, tatanda lang natin sa rule number 1, bifurcation is always selected. Siya yung priority, siya yung laging pinipili. Yun lang yung sinasabi ni rule number 1 para hindi kayo mahirapan. No? Kapag sabi naman ni number 2, pero kapag si delta naman, it does not opens towards the core. Ito yung core. Hindi naman siya nakabukaka papunta sa core. O di wag mo siyang piliin. Hindi nga siya nakabukaka eh. Di ba? Kailangan yung naka-open towards the core ang pipiliin natin. Kahit may bifurcation dyan, pero hindi naman siya naka-open towards the core, wag mong pipiliin. No? Kung hindi naman siya nakabukaka towards sa core, huwag mo siya pipiliin. Maghanap ka ng iba na nakabukaka towards the core. Ayan. For example, ito, di ba? Hindi naman siya naka-open towards the core, kaya hindi natin siya pipiliin. Sabi naman ni rule number 3, paano sir kung maraming nakabukaka towards the core? Pare-pareho silang nakabukaka papunta sa core. Ang piliin mo ay yung pinakamalapit na nakabukaka, no? The nearest to the core is chosen as the delta. Yung pinakamalapit ang pipiliin. Huwag na kayong pumili ng malayo nakabukaka sa core. Yung malapit na lang. Choose the best, hindi. Sa rule ng delta, kung sino yung pinakamalapit, yun yung pipiliin. Hindi pwede yung pinakang best na nakabukaka, hindi. No? Yung pinakamalapit na nakabukaka ang pipiliin. Hindi pwede yung best na nakabukaka. Next. The delta may not be located in the middle of the transparallel. For example, ito yung tinutukoy nating diverging, yung point of divergence. Nakita natin na yung short ridge, nakapasok na siya sa mismong point of divergence. Ang pipiliin natin ay yung end. Kasi nakapasok na siya sa mismong point of divergence. Pero, sabi sa rule number 5, kapag yung short ridge na yan, yung dulo niya ay hindi pa nakakapasok, ito ang pipiliin natin. Ito yung point of divergence. Kung makikita ninyo, yung butot niya hindi pa nakakapasok sa mismong point, so yun ang pipiliin natin. Wait lang, kailangan natin bilisan kasi we only have, couple of minutes. So si inner terminus, tatandaan nyo si core, at si outer terminus, siya naman yung delta natin. Rule in selecting the core. Si core daw ay laging nasa loob ng innermost sufficiently curve. Ito siya oh. Ito yung innermost sufficiently curve, at kung ano yung nasa loob niya, yun yung magiging core natin. Yun yung rule. Rule number 1. Nasa innermost sufficiently curve siya lagi kung nasaan siya sa loob siya ng mismong innermost sufficiently curve. Pero ang problema dito, paano daw, sabi ni rule number 2, paano kung walang nakalagay sa loob ng innermost sufficiently curve? So ang pipiliin daw natin ay yung shoulder. Pero saan? Farthest from the delta. Ito yung delta. Dalawa yung shoulder niya. Ang pipiliin natin shoulder ay yung nasa side na to kasi siya yung mas malayo sa delta. Tatandaan lang natin kapag pipili tayo ng core, the farthest from the delta ang laging pinipili. Paano naman daw kapag uneven? Halimbawa may 3, so madali siya. Kasi kung ano yung nasa gitna, yun lang yung pipiliin natin. Yun yung rule number 3. So sa rule number 4 naman, ang nangyari dito, even number of rods. Halimbawa, 2, andito yung delta, adi yung mas malayo lang din. Kapag naging 4, innermost, tsaka yung mas malayo. Ayan. Hindi naman to pwede kasi ito yung pinakamalayo. Di ba sabi nga natin, the innermost lagi. So ito yung dalawang innermost, at kung alin yung shoulder na mas malayo sa dalawa na to, yun yung pipiliin natin. So ito yung magiging core natin. So yun siya. Okay, dito, alin dito yung magiging correct, natin, core? 1, 2, 3, or 4? Ito yung delta natin. Ito yung 1, meron tayong 2, 3, 4 or 3. Yung correct, yung number 4 ang magiging delta natin. Kasi, ito na yung magiging innermost. Itong dalawang shoulder na to ang magiging innermost. 4 yung shoulder natin. Yan. No, pero ang magiging innermost natin na shoulder ay yung 4, tsaka yung number 2. Yan siya. So mukhang alam niyo naman. Bifurcation, I'm sure alam niyo na yan. A single ridge that splits into 2, that is your bifurcation. Kapag converging ridge naman, nagsalubong naman. 2 ridges that runs parallel then tends to meet at a certain point. That is your converging ridges. Enclosure, nabanggit ko kanina, a single ridge that splits into 2, then nagbalikan sila. Comes back again and meet to form an original ridge.
Nagbalikan sila. Naghiwalay pero nagbalikan. That is shore enclosure, lake, or islet. Diverging ridges, si converging nagsalubong, nagsama, dito naman naghiwalay silang dalawa. No? Si ending ridge naman, malamang yung dulo lang ng ridge. Abrupt ending. Kung saan siya naputol, kung saan siya nag-end, yun yung tinatawag nating ending ridge. Ridge dot, so syempre, that is your tuldok. So we have here the recurving or looping ridge. Sabi ko kanina, kapag sinabi nating recurving ridge, ayan. Start from one side, then end at the same side. Kapag sinabi naman nating sufficient recurve, any recurving ridge that free from any appendage. For example, ito, it is considered as sufficient recurve. Ito rin kung consider siya as sufficient recurve kasi wala naman siyang appendage. Pero kapag ito, tapos meron siyang appendage dito, recurving ridge siya. Pero hindi natin siya mako-consider as sufficient recurve kasi meron siyang appendage sa tuktok. At si appendage, ito yung usual na nasa tuktok ng recurving ridge. Pero kung walang appendage sa tuktok si recurving ridge, matatawag natin siyang sufficient recurve. Katulad dito. Rod or bar, nasa loob siya ng short ridge na nasa loob ng recurving ridge. Tapos, yung flow niya ay maayos. Kapag si obstruction ridge kasi, humaharang siya, nag-obstruct siya. Short ridge na nasa loob ng recurving ridge din pero naka-obstruct siya. Si spur naman, ito naman yung may maliit lang, may naiwan, nag-branch, shorter. The other branch is shorter. Pag narinig niyo yung word na shorter, the other leg is shorter, that is your spur or ridge hook. Ridge bridge, it cross or it connects. Basta narinig niyo dalawang ridge, then i-connect niya yung dalawa na yun, that is your ridge bridge. Double bifurcation, so makikita nyo, ito yung tinatawag nating series of bifurcation. Si double bifurcation ang tinutukoy nun. Si trifurcation naman, sa isang point lang siya naghiwalay, pero tatlo yung nabuo. Dito, dalawang point sila naghiwalay, dito isang point lang sila naghiwalay. Yun yung pagkakaiba nila. Opposed bifurcation, ito naman, nagdikit lang sila. Dito, nag-cross silang dalawa. Yun yung pagkakaiba nitong dalawa na to ha. Nagdikit lang yung dalawang side nito, ito naman, nag-cross talaga sila. Si overlap naman, ganyan yung naging itsura niya. Hindi sila nagdikit, pero nag-overlay. Parang alam niyo yung overlay, ito nasa baba, yung isa naman nasa taas. That is your overlap. Ito, nabanggit na natin kanina yung mga patterns na to. So, mas magiging madali na tayo. So, tatandaan nyo lang sa plain arch, slight raise at the center. Konting pag-angat sa center, that is your plain arch. Si tented arch naman, meron tayong tent-like formation, upward thrust, up thrust. So, letter T yan, symbolized by letter T. Yung plain arch, letter A siya. Kapag loop pattern naman, kailangan it must have a delta, isa lang. May isa siyang core, at least one ridge count. Halimbawa, ito yung delta natin. Meron tayong core. Paano ba yung ridge count? From delta to core, intervening ridges, isa. Ayan, at least one ridge count. Para ma-consider siya as loop. And kailangan, of course, may sufficient recurve siya. Ito yung recurving ridge na yun. Okay, we have here the radial loop. Nabanggit na natin kanina, so pwede natin siyang skip. Punta dito tayo. It is, in loop identification, what is the type of loop pattern that runs towards the pinky finger? That is your, correct, that is your ulnar loop. Kailangan natin magpunta dun sa ano. Ayan, na-discuss na rin naman natin to kanina. Kailangan natin ang importante nating ma-discuss ay yung, ano kasi, yung classification ng fingerprint. Pero dito, papasadahan natin na mas mabilis. Kapag sinabi nating rolled impression, nakagulong siya. Individually siya. No? Individually rolling of the finger. So ito yung itsura niya. Ito yung mga tinatawag nating mga real impressions kay. At specifically, yung nasa taas, siya yung rolled impression natin. At yung nasa baba naman ay mga plain impressions. So yan siya. So para saan si plain impressions? For reference. Tatandaan nyo ha, baka lumabas. For reference siya. Ibig sabihin, para masigurado natin na si right thumb ay plain whirl talaga, tignan natin sa plain plain impression. Halimbawa, si index finger, ulnar loop. So dapat yung index finger ng right hand ay ulnar loop din for reference and comparison.
Si plane impression kaya siya ginagawa. Si plane impression naman simultaneously, ibig sabihin sabay-sabay, 'no? Si rolled impression kapag thumb towards the body, other fingers is away from the body. Basta thumb towards the body and other is away from the body. So ito yung mga ginagamit nating, ito yung mga ginagamit natin. So we have the ink club and roller method. Meron din naman tayong Porlon pad, nandito na yung mismo yung ink. Hindi na natin kailangan gumamit ng mga ganito, nandito na siya mismo. Ito naman printmatic method, yung roller mismo ay may ink na. Kapag ni-roll mo siya, may ink siya. So alin na mas madaling gamitin? Ito, yung Porlon pad. Kasi ididikit mo na lang dyan yung daliri mo, makakapagbigay na siya, or malalagyan na ng ink yung daliri mo. Ito yung mga rules na kailangan natin gawin. So, dapat malinis yung equipment, correct amount of ink. So, ito, madali na lang naman siya. Dito tayo sa mga importante, guys. Nasa hanapin ko yung mga ano. Wait. Saan ba yun? Ito, the fingerprint operator observes that the impression is too light. Ito, mahalaga to, guys. Halimbawa, nakita doon ni fingerprint operator masyadong malabo yung fingerprint. Bakit kaya siya naging malabo? Ano naging problema sa result? Correct, insufficient amount of ink yung or konti lang yung ink na nailagay. When the operator fails to roll, paano naman kapag hindi niya na-i-roll ng maayos? Ano naman ang magiging problema natin dito? Hindi niya na-i-roll lahat from side to side, ano magiging mangyayari? I-imagine niyo, daliri ninyo hindi niyo na-i-roll ng 180 degree. Hindi mo siya na-i-roll ng maigi, yung daliri mo. So, anong mangyayari doon? Omission of focal points. Ibig sabihin guys, hindi lahat mailalagay. Baka mawala yung delta ng left o kaya hindi mailagay yung right. That is omission of focal point. Ibig sabihin, omission, kulang. Nawawala yung mga focal points. Ganun ang mangyayari guys, no? Kapag hindi mo na i-roll ng maigi. Isa-isahin natin sila. Alam ko nandito yan. For example, ito. Kapag poor, konti yung ink, alam nyo yan nasagot nyo kanina. Pwedeng maging blurry or malabo yung impression. O kaya naman kapag hindi mo naman nalinis yung mga aparatos na gagamitin mo, magkakaroon siya ng false marking. Ibig sabihin kasi baka mamaya hinawakan mo yung ink slab, tapos nalagyan ng ink yun, tapos pag hawak mo sa mga papel, nagkaroon siya ng false marking. Kapag hindi mo naman na-i-roll ng maigi yung daliri mo, pwede siyang magkaroon ng ang mangyayari magiging omission of possible delta and core. Hindi maisasama yung left delta o kaya yung right delta kasi hindi mo nga naigulong na maigi. Kapag sobrang dami naman ng ink, ito yung sinasagot nyo kanina, obliterated or sobrang kapal naman ng ink. Kapag insufficient naman yung ink, halimbawa, sabi nga natin kanina, konti yung ink na nilagay mo, too light and faint impression. Ito yung ito naman guys, like for example, ang ginawa mo, hinayaan mong slip or i-twist yung daliri kasi yung suspect ay makulit. Ginulong niya na nung una, ginulong niya pa ng pangalawa, ito na yung pwede magkaroon ng smear or blur or false appearing pattern. Yung kumbaga, ito parang ganito siya. Ginalaw niya kasi yung daliri niya, so magkakaroon ng smear or blurry effect. Classification of fingerprint tayo. Ridge counting, nabanggit ko na kanina yan. Kaya inuna ko na kanina yung mga ridge counting na yan. Taking of fingerprint, that is your recording. Ito na nga yung sinasabi nating rolled and plain impression. Kapag pinapangalanan natin yung mga impression, that is interpretation. For example, si plain arch, ang letter A siya. Si tented arch, letter T siya. Si radial, letter R siya. Si ulnar, letter U siya. So, ganun. Si plain whorl, W. Si central, C. Si accidental ay X. And si double loop whorl ay letter D. WCDX. Ito naman yung pag-a-assign natin ng symbol, no? Lalong-lalo na doon sa mga radial tsaka ulnar. Oh, for example ito, if in fingerprint classification, tented arch is presented by, paano si tented arch? Correct letter D siya, si tented arch. Ito yung mga blocking symbol na tinutukoy guys, no? Gagamitin natin ito kapag wala sa index finger yung mga loop pattern. Pero kapag nasa index finger siya, magiging specific tayo na R tsaka U. So,
Pa-blocking ha. Yan, classification card. It is the result of the summation of all numerical values assigned to whirl pattern. That is your correct. That is your primary classification. Ito, a fingerprint classification derived only from both thumb. Kapag sa thumb lang siya, correct. So, alam niyo na ata ito eh. Kapag key classification, first, derived from the first, the ridge count of the first loop. No? Si key classification, hahanapin lang natin dyan yung first loop, except the little finger. Si major, kapag si final naman, dun lang siya sa little finger. Aalamin lang natin dyan kung ano yung ridge count niya. Si primary classification, ito na yung sagot, ito na yung sinasabi natin na all fingers with whirl pattern. In the subsecondary, which of the following fingers are being used? Ano ginagamit natin sa subsecondary? Yung central digits or sa mga daliri natin na nasa gitna. Index, middle, and ring finger. Correct. Alam niyo naman na pala eh. Ito siya guys. No? Yan sila lahat. So sabi nga natin dito si primary classification, alam niyo na yung pagka-compute dito, ang meron lang mga numerical value ay yung mga whirl pattern. So kapag hindi ka whirl pattern, wala kang numerical value. So dapat alam niyo din yung pairing, 16, 16, 16, yung first pair, yung second pair ay 8, yung third pair ay 4, then 2 and 1 yung last pair. Ngayon pagko-compute niyo lang sila by determining the kung sino yung mga whirl doon, tapos sa dulo kailangan mo lang maglagay ng 1/1 or ito yung tinatawag natin na pre-established fractions. Ayan sila. Magbibigay pa ba ng example or okay na? Kapag magbigay ng example heart, kapag okay na sad. Okay, marami nag-ano. Sige. Okay, for example, ang whirl pattern lang natin ay thumb ng both hands. Whirl pattern natin ay thumb ng both hands. Okay, sa fingerprint classification, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung thumb natin. So, ibig sabihin, meron siyang 16 dito. 0 na to sila kasi hindi naman sila whirl. 16, 16, 8, 8, 4, 4, 0, 0, 0, 0. So, letter M, 4 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1, that's 5. 16 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, 16 plus 1 is 17. 5/17 yung mismong, ano natin, mismong primary classification. Ano sir yung ginawa ko dito? Kapag nag-drawing ka ng letter M, lahat ng tinamaan ng letter M ay yung numerator mo. At lahat ng hindi natamaan ay yung denominator mo. Plus 1 lang ka doon. Plus 1 ka lang doon. Para mas mabilis kayo mag-compute. Yun lang yung sinasabi ko lagi sa mga estudyante ko. Secondary classification. Sa secondary classification naman, sa index finger lang siya nakafocus. Dahil naandun yung capital letter. The other fingers are small letter basta papasok sila sa rod pattern. Kapag hindi sila pumasok sa rod pattern, hindi sila applicable. Or hindi natin sila pwedeng ilagay. Ayan, no? So dito yung mga capital letters, magiging specific siya na at through CDX. Basta tatandaan ninyo na andun siya sa index finger. Ayan. Kasi kung wala siya sa index finger, titignan muna natin kung pasok siya sa small letters group or yung rat pattern na nabanggit ko kanina. At kapag hindi siya pasok sa rat pattern, adi dash lang ang inilalagay natin siya. Ang right hand natin dito ay si numerator at ang left hand natin dito ay si denominator. Hindi ko nabanggit kanina pero si primary classification, ang numerator natin doon ay si even number at ang denominator natin doon ay si odd number. Okay, si subsecondary naman, dito tayo kay subsecondary, dito siya sa index, middle, and ring finger. Pero dito guys, nakadepende siya kung loop pattern siya, kung whirl pattern siya, or kay arch pattern siya. Kapag arch pattern siya, madali i-dash mo lang. Pero kung loop pattern siya, ito yung kailangan nating tandaan na table. No? Ang pinapatandaan ko lang dito is 9, 10, 13. 9 is for index, middle finger, and ring finger.
Ibig sabihin kapag 9, 10, 13 sila, inner lahat ng mga yon. At kapag sumobra sila sa 9, 10, 13, magiging outer na sila. So yun siya, ang tinutukoy dito. For example, loop, ang ridge count ng index finger natin is 5 tsaka 3. Pasok siya sa 9, so ibig sabihin magiging inner tsaka inner lang siya. Yung middle finger natin, for example, ay 11 tsaka 12. So, sumobra na siya sa 10, so ibig sabihin magiging outer tsaka outer na siya. Kapag yung ring finger natin 13, halimbawa 12 tsaka 15. So, ibig sabihin yung 12 kulang pa sa 13, so magiging inner siya, tsaka yung 15 magiging outer siya. So yun, 9, 10, 13 lang. Sa whirl pattern, madali lang siya. Inner meeting outer lang ang tatandaan natin na discuss natin kanina. Okay. Sige, tapusin natin tong ano. Major classification sa thumb lang siya, so dapat alam nyo or aware kayo doon sa table, lalong-lalo na kapag loop pattern yan kasi meron tayong small, medium, and large, no? Pero nakabase yung thumb natin ng right doon sa left. Sa whirl pattern, madali lang siya, IMO lang kasi yan eh. Dito tayo sa loop pattern. So meron siyang table, no? So ang inuuna lagi natin ay si left thumb. Kasi halimbawa, kapag small si left thumb, ito yung gagamitin nating table para kay right thumb. Kapag medium si left thumb, same lang din yung gagamitin natin. Magiging iba lang siya kapag naging large na si left thumb natin. Magiging iba na yung table na gagamitin natin sa kanya. Ito na siya. Magiging 1 to 17, so iba yung nagiging table niya kapag kay major classification. Pero ang tatandaan nyo kay major classification, sa thumb siya. Thumb lang yung hinahanapan natin dito. Si left thumb tsaka si right thumb. Pero si left thumb siya yung denominator natin at si right thumb siya yung magiging numerator natin. Final classification, range counting of both little finger lang yan. So mas magiging madali siya. Kapag arch pattern, idadash lang natin siya. For example, nakita natin halimbawa loop pattern dito. Ito yung little finger natin. Bibilangin mo lang yan. Ito yung delta natin, ito yung core natin, ito yung delta natin, 1, 2, 3. So 3 over, dito naman ay 1, 2, 3, 4. 3 over 4. Ganun lang siya kadali. Eh sir, paano kapag whirl pattern ng present? Nakadepende siya guys. Kapag nasa right hand, from left delta to core, halimbawa ito whirl pattern siya dito. Pero kapag nasa left hand siya, from right delta, papunta ka sa core ang bilang. So, ganun niya siya. Tatandaan nyo, kapag right hand, left delta to core. Kapag left hand, right delta to core. Magkabaliktad lang sila. Range counting pa rin ang gagamitin natin dito para makuha natin si final classification. Ayan. So, dito lang, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Key classification, the first loop na mag-a-appear, siya yung magiging key classification natin. Regardless kung nasa left hand man siya, kahit nasa left hand siya, ilalagay natin siya sa taas. Sabi nga natin, si key classification yung katangi-tangi na walang denominator. Lagi siyang nasa taas. Except the little finger dito guys, hindi natin sinasama yung little finger. Halimbawa, kung whirl lahat, halimbawa ito, 1, 2, 3, 4. Whirl lahat ito, tsaka meron ditong ulnar loop, tsaka ito radial loop. Ito, 'di ba sabi natin dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dahil siya yung number 5, hindi natin siya isasama. Bakit? Kasi excluded itong dalawa na to. So 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 lang yung pamimilian natin. It is placed just to the left of the classification formula where whirl appears on the thumb following to the primary classification. Ano dito yung tamang arrangement? Ano yung nasa pinakang left ng classification formula? Tatandaan nyo yung term na kung makakapasa sa fingerprint. So, alin ang pinakang left? Yung key classification. Ayan. Yan yung tamang arrangement niya.
Ito yung classification ng ano, ang tatandaan niyo lang dito guys, denominator. For example, ang primary classification ng dalawang tao ay 1/23, 5/7, tsaka 6/11. Denominator lang ang titignan niyo. Ito kasi ang tinutukoy lang nito ay kung paano mo isi-sequence, kung paano mo pagkakasunod-sunodin. Magbabase ka lang sa denominator. Least to the highest number lang. So kung isi-sequence mo 'yan, sino yung mauuna? 5/7, susunod si 6/11, tsaka si 1/23. Ano yung pinagbasehan natin? Denominator. Yan yung tamang pagkakasunod-sunod kapag ayusin mo yung fingerprint card. Gano'n sa primary classification. Eh sir, paano kung kaparehas yung denominator? Halimbawa, gawin nating 1/2, 1/2, 2/2, tsaka 3/1. So sino yung mauuna? Malamang denominator, si 3/1. Susunod natin dito yung dito. Ang problema sir, parehas silang 2. Dun ka sa numerator magbase. So dito ka sa 1/2 saka sa 2/2. Yan yung tamang sequencing. Naintindihan yung sequence? Magbabase lang tayo sa denominator. Gets? Dito naman guys sa secondary, at through CDX lang. Denominator ulit tayo. At through CDX. So paano yun sir? Halimbawa, AR, tapos RU, tapos TA. O sa at through CDX ano nauna? ATRU, ganun siya. So ang mauna ay T/A kasi nauna yung A, susunod si R, A/R, tapos ang pinakang last natin ay si U. Ito si R tsaka si U. Saan tayo nagbase? Sa denominator lang. Sir, paano kung magkaparehas yung denominator? Ganun ulit gagawin natin, magbabase tayo sa numerator. Sa subsecondary, mag-focus ka lang sa IMO. So ang mauna yung I, susunod si M, susunod si O. So paano siya sir? Magbigay tayo ng dalawa. IMO, IOM. Tapos IMO. Isa-isahin natin. Parehas. Sumunod, O na dito siya, dito M. Alin mauuna? Di malamang yung M. So anong mauuna sa dalawa? So kapag isi-sequence natin siya, IMO, tapos ito yung pangalawa kasi O na siya dito. So IMO over IOM. So ganun siya. Pagkakasunod-sunod lang rin niya. Ganun lang rin sa major classification guys, small, medium, and large. So malamang mauuna yung S sa M tsaka sa L. Sa final classification, madali lang din siya kasi number naman yan. Halimbawa, 1/2, 3/7, 1/1. O di malamang ano mauna? Yung 1, susunod yung 2, at susunod yung 7. So ganun siya sa pagka-classification. So 1/1, 1/2, tsaka 3/7. Key classification mas madali kasi numbers lang yan. 1, halimbawa, 1, 7, tsaka 2. Di malamang kapag ipagsusunod natin 1, 2, tsaka 7. Yun yung sequencing operation na ginagawa. Before, kasi ano dati 'di ba, sabi ko nga sa inyo, dati ay mano-mano. Okay, tangible prints, ibig sabihin guys nakikita. Kapag intangible naman, invisible to the naked eye. So ano ba yung mga example ng mga invisible to the naked eye? Eto siya, tsaka visible. Eto lang guys yung invisible or yung invisible latent print, 'no? Pero ito sila guys, mga visible na 'to sila, ibig sabihin nakikita na natin sila. So for example nga ito, like for example, kapag visible or patent print, ito yung halimbawa may dugo yung kamay mo or may paint yung kamay mo, hinawak mo sa isang bagay, makikita natin yung mismong pattern. Yung semi-visible naman, halimbawa humawak ka sa mga candles, humawak ka sa mga um, tawag dito sa mga clay. 'Di ba bumaba ka dun o kaya sa sabon, sa CR, so makikita siya. Yung invisible naman or yung latent print na tinutukoy natin, magiging visible lang siya kapag gumamit tayo ng mismong powder. Powder method o kaya naman yung liquid method or yung chemical method na ginagamit natin. Magre-request na lang siguro ako kay Ma'am Crevane if ever na may sobra kayong oras para i-discuss yung mga natitirang iba, 'no. Ibibigay ko muna kay sir yung time kasi meron kayong kasunod na ano,
'no. Yung mga natitira natin na idi-discuss dito sa PI, hihingi na lang ako kay Ma'am Kervin ng konting oras para mai-discuss natin yung mga natitira.